Hi, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for His unwavering love and He's very patient with us. Pag nalulungkot tayo, no? Nalulungkot din si Almighty Father. Pag umiyak tayo, umiyak din si Almighty Father. Pero, kailangan na pagdaanan natin yung mga bagay na pinagdadaanan natin para rin sa kabutihan natin. For us to be perfect like Jesus. At nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil siya ang ating Savior, Redeemer. At saka sa last days, siya ang magja-judge sa atin dahil siya lang ang karapat-dapat na mag-judge. Dahil ibinigay na ni Almighty Father ang power and authority niya kay Jesus Christ dahil kahit minsan hindi nagkasala si Jesus Christ. And at the same time, simula pa nung ginawa itong mundo, kasama na ni Almighty Father si Jesus Christ. At kung babasahin natin ang Old Testament up to the book of Revelation, no? Lahat ng book, nandun si Jesus. Kaya hindi natin sasabihin na prophet si Jesus. Meron bang prophet na nagpapatawad ng kasalanan ng tao? Wala, di ba? So, sino ang may power to forgive sins? Jesus. Yung mga prophet, nag-ano lang sila, herald lang sila, nagsasabi sila na humingi tayo ng tawad kay Almighty Father, na magkakaroon tayo ng trials and tribulations. Ganon lang ang sinasabi ng mga prophet. Pero, yung paghihingi ng tawad kay Almighty Father, si Almighty Father nagbibigay sa atin ng kapatawaran. And at the same time, si Jesus din, nagpapatawad din siya ng kasalanan ng tao. Kaya, si Jesus Christ, God din. Maraming proof sa Bible na God, si Jesus Christ. Hindi na nakikita ng ibang mga tao kasi ang mas pinipili nila maniwala dun sa kanilang mga nagtuturo sa kanila ng mga leader, no? Hindi sila mismo nagsasaliksik or nagbabasa ng Bible. Ngayon, yun ang tinatawag na blind leading the blind. Para hindi tayo maging bulag. Kung ano yung tinuturo ng leader ninyo, no? I-check din natin sa Bible. Ito ba ang nakalagay sa Bible? Ito ang ating pattern, no? Yung Bible. I-check natin. Ano ba yung tinuturo ng leader namin? Tama ba yun? Titingnan ko sa Bible. Lord, padala mo sa akin ang Holy Spirit mo para maintindihan ko po ang Bible, para makilala kita. Ngayon, kung sasabihin natin na si Jesus Christ ay prophet, ibig sabihin hindi mo kilala si Jesus Christ, hindi mo kilala si Almighty Father. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Kasi nakalagay din sa Bible, the Father and I are one. Kung kaisa ni Jesus Christ, si Almighty Father, na si Almighty Father ay God, si Jesus din, God siya. Kaya kung may narinig kayo na nagsasabi na prophet si Jesus Christ, mali yun. Cult yon. Naiintindihan niyo na ba ibig sabihin ng cult, di ba? Yung cult, ano yung cult? Siyempre naman nasasagot. Yung cult, halimbawa, sa isang bansa lang yon. Yung leader ng isang bansa, doon lang siya, doon siya pinanganak. Ngayon, ang mga members niya, mga kapareho niya ng lahi, no? Halimbawa, pare-pareho silang Chinese, no? Baka magalit yung mga Chinese. Di ba, pare-parehong mga Pilipino. Pare-parehong Pilipino. Tapos, ang gagawin naman nila ngayon, may sarili silang doctrine. Okay? Ngayon, ang gagawin naman nila, para masabi na sila ay international organization na tinatanggap sa ibang bansa, pupunta naman ngayon sila sa ibang bansa, tapos, ang i-recruit nila ay kapwa nila kalahi. Example, Pilipino. No? Para hindi magalit yung ibang mga Pilipino. Okay? So, sila-sila lang. So, ibig sabihin ba nun, sila-sila lang ang masasave? Hindi. No. Yun ang pinaka-definition ng cult.
the may maling paniniwala sila na itinuro sa kanila ng kanilang leader. Ngayon, mas pinaniniwalaan nila ang kanilang leader kumpara sa Bible. Mas nirerespeto nila at mas pinanahahalagahan nila ang kanilang leader kaysa kay Jesus Christ, kaysa kay Almighty Father. Yung example yun sa Mexico, di ba? Alam niyo naman yan, di ba, yung sa Mexico? Yung nakakulong ngayon yung kanilang baka magalit naman ngayon yung mga taga-Mexico. Yung La Luz del Mundo, ang kino-consider nila na yung kanilang prophet daw ay yung tapos ang magmamana naman ngayon ng kanilang business organization ay mga anak-anak nila o apo-apo. Yun ang cult. Okay? Ha? Tapos ang gagawin nila ngayon, hihingi sila ng maraming pera, tithes. Yun ang ginagamit nila, yung tithes, 10%. Kaya ngayon, makikita nyo ngayon ang kanilang mga building, malalaki ang building nila. Ginagamit nila ang pangalan ni Jesus Christ. Tapos, gumagawa sila, meron silang marami silang asawa pero tinatago nila, yun yung sample ng cult, no? Tinatago nila yon. Kasi nga masisira ang pangalan nila pag nag-aaway-away silang pamilya tungkol sa pwesto, kung sino ang pepwesto ng susunod na leader, away-away sila ngayon. Ganun yan. Yan ang cult. Meron ba sa Pilipinas noon? Meron sa Mexico, di ba? Baka magalit mga Mexico. Meron na ba ng Mexico? Meron din sa mga Asian countries like Korea. Meron din. Magalit yung mga taga-Korea. Hindi naman kayo nanonood. Pilipina naman salita natin. No? So, pag wala sa Bible, cult yun. Tapos ang leader is anak ng anak ng anak. Ayaw na nilang umuli sa pwesto. Ha? Hindi ganon. Mali yun, ha? Di ba nga yung prophet na si Eli, kilala niyo si Eli? Or Eli? Prophet siya ni Almighty Father. Meron siyang 2 anak na dapat sana magmamana. Pero, salbahe yung kanyang mga anak. Ang ginawa ni Almighty Father, pinatay ni Almighty Father ang kanyang 2 anak dahil masyadong masama, wicked. So, hindi namamana, hindi namamana yung posisyon sa organization. Si Almighty Father nagsasabi. Ngayon, si Samuel din, may anak siya, di ba? Wicked din yung mga anak niya, no? So, hindi yun ang magmamana ngayon ng pagiging prophet, okay? So, ngayon, dito sa country natin, sa ibang bansa rin, ganun, anak, pagkatapos ng anak, yung apo, pagkatapos ng apo sa tuhod, no? Minamana, hindi ganon. Kaya nga, di ba, sa last days, ang sabi ni Jesus, maraming mga darating, no? Nabasa naman natin sa Bible, maraming mga darating na mga tao na mga bulaang propeta, false prophet, no? So, yung mga yan ay nagtatatag ng isang organisasyon. Ngayon, hindi ako nagtatatag ng isang organisasyon. Binabasahan ko kayo ng Bible. Inaano ko sa inyo, pinapoint ko sa inyo. Ipinapoint ko, ito ang Bible, ito ang dito mo mapabasa, ito, ganito ang gagawin natin, ganyan. Pero hindi ko kayo tinuturuan. Pwede kayong magbasa ng sarili nyong Bible, ng kayo mag-isa. Kausapin natin si Almighty Father, nahihingi natin ng guidance to the power of the Holy Spirit. Okay? Last time, no? So, natapos natin yung Book of Revelation at sinamarize natin. So, napunta na tayo sa 2 Timothy chapter 1, natapos na rin natin. Ito yung, gaya ng nasabi ko, last
epistle, according sa nakita ko, no, na ito yung last epistle or letter na isinulat ni Paul bago siya patayin ng mga Romans. Okay? So, dito yung 2 Peter, Peter naman, 2 Timothy, chapter 1, yung sinulat to ni Paul na yung lineage ni Timothy, yung kanyang magulang, yung lola niya, si Lois, tsaka yung mother niya si Eunice ay mga followers of Christ. At tsaka binibigyan ng payo ni Paul si Timothy na huwag maging matakot. Instead, maging courageous sa pag-share ng Word of God. Kasi nakalagay dito, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So power from the Holy Spirit, of love, no? Galing kay Almighty Father and Jesus Christ, and of a sound mind na galing sa Holy Spirit. So decision making, itong sound mind, maliwanag yung utak, alam ang direksyon na pupuntahan. Ang direksyon na pupuntahan ay papunta kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Yun ang sinasabi ni Paul kay Timothy. At huwag ipakikahiya ang salita ng Diyos kahit na siya na nakakulong. Kasi nakakulong siya, may mga tao, ay nakakulong, bakit ko nakakulong? Kriminal ba? Ano bang nangyari? No? Kaya huwag siyang ikahiya, sabi ni Paul. At huwag din ikahiya ang salita ng Diyos. Kasi hindi pa kalat ang salita ng Diyos ng time na to, hindi pa kalat si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, inatasan niya si Paul na maging apostle of the Gentiles. Hindi nakita ni Paul ng harapan o nakasama kumain si Jesus. Pero may pananampalataya siya kay Jesus at alam niya, no? Nasa sa kanya ang Holy Spirit. Alam niya, kilala niya si Jesus. So si Jesus Christ din ang ipinadala ni Almighty Father para sa atin, no? Kaya hindi lang para ipakilala sa atin si Almighty Father, kundi patawarin din tayo sa kasalanan natin at i-save tayo sa kasalanan, sa mga nagawa nating mga kamalian. Meron bang prophet na gano'n, na nagsasave ng mga tao, naging redeemer? Wala, di ba? Si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, God siya. Yung nagsasabi na hindi God, dinig-dinig lang nila yun, hindi nila nagbabasa ng Bible. Hindi nila binabasa ang Old Testament, hindi nila nakikita si Jesus Christ. Kasi nga, blind, leading the blind. Blind sila, ngayon yung tinuturuan nila, blind din, sama-sama silang blind. Kung blind sila lahat, saan sila pupunta? Sa mahuhulog, no? Saan nga ba mahuhulog sila pag pareho silang blind? Mahuhulog sa ravine? Ravine ba yon? Yung sa cliff, no? Ano yung Tagalog na ravine? Mahuhulog sa bangin. Bangin. Nga, ravine, bangin. Magkadugtong, magkatunog. So, binanggit natin dati na si Paul ay may pinag-aralan to. No? Alam niya ang Old Testament at galing siya sa pamilya na nakakaangat sa buhay, pero mas pinili niya ang maging servant ni Jesus Christ, maging prisoner ni Jesus Christ. So tayo, prisoner din tayo ni Jesus Christ. Bakit tayo prisoner ni Jesus Christ? Kasi sinusunod natin ang gusto ni Jesus Christ.
dahil tayo ay kanyang servant. Tagapaglingkod tayo ni Jesus Christ. Kung ano ang sasabihin ni Jesus Christ, kung ano ang galaw ni Jesus Christ, ganun ang gagawin natin. At sinabi rin ni Paul kay Timothy na maging faithful kay Jesus Christ. At sa kanyang pananampalataya kay Jesus Christ. Alalahanin ni Timothy yung mga itinuro niya. Alalahanin ni Timothy ang mga itinuro ni Paul sa kanya. Kasi nga, kinoconsider ni Paul na anak niya si Timothy in Christ. Anak niya in Christ dahil inalagaan niya si Timothy, siya ang nagturo. Kahit na ang magulang ni Timothy ay mga followers of Christ na rin, pero syempre, iba pa rin yung personal na tinuturuan yung si Timothy. Tapos, meron dito, no, na may mga tao na iniwan na si Paul na hindi na kinaya yung hirap, kaya iniwan na nila si Paul. Ito ay si Phygellus or Phygellus and Hermogenes or Hermogenes. Iniwan na si Paul dahil nahirapan. Dahil nabanggit ko dati, no, na yung kulungan sa ilalim ng ng lugar, no, or madilim na lugar yon. Isa lang ang torch doon. Nakakadena pa siya, nakakulong pa siya. Madumi pa ang lugar na yon. Ilalim pa yon ng dungeon pa yon. Ganun ang kulungan sa Rome. So, nakadalaw sa kanya si Onesiphorus, no? At natuwa si Paul dahil na-refresh siya. Nakakita siya ng fellow believer niya kay Onesiphorus. Dahil tayo ng mga Christians, kailangan natin ng bawat isa to uplift each other. Magtutulungan tayo dahil magkakapatid tayo in Christ. Yun ang ina-expect sa atin. Kaya ganoon ang ginawa ni Onesiphorus. Nakarating siya rito dahil sa awa, nakarating siya dun sa kulungan ni Paul dahil sa awa ni Jesus Christ. No? Para may magpasaya naman ng konti kay Paul. Dahil dito, nawawala na ng si Paul, yung lakas niya, no? Unti-unti na siyang parang nauubos na si Paul. Pero yung faith niya kay Jesus Christ, strong pa rin. Pero yung body niya, nag-fade away na, unti-unti na nag-fade away. Dahil kulang sa pagkain, kulang sa tubig. Hindi natin alam kung sinusuntok pa siya, no? So tayo, pag may mga Christian din tayo, tutulungan din natin kasi di ba ang utos sa atin na magmahalan? Magtulungan dahil tayo ay church, body of Christ tayo. Kung body of Christ tayo, kung may sakit sa isang parte ng katawan, di maapektuhan lahat ng ang body of Christ, di ba? Maapektuhan lahat ang mga members ng church. Maapektado lahat. Kaya kailangan ay magtulungan. Hindi naman lahat ay preacher, hindi lahat elders. Minsan na merong mga tagalinis or usheret or nag-assistant, no? Iba-iba ang role ng church or ng mga tao na member ng church. Kasi ang church ay tayo, hindi building. Pag ang mga Christian ay nag-gather, church yon. Pag yung isang building walang tao, hindi yung church. A building lang yon. Kasi yung Holy Spirit, nasa
puso natin nananahan. Kaya church tayo. Pag magkakasama tayo. So dito na tayo sa 2 Timothy chapter 2. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Sinasabi ni Paul kay Timothy na maging strong siya na galing kay Jesus Christ dahil sa awa ni Jesus Christ. Kasi on our own, hindi naman tayo malakas eh. Mahina tayo on our own. Yung kalakasan natin, kinukuha natin sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ. Dahil sila ang malakas. Si Jesus Christ na pagdaanan na niya, kaya malakas si Jesus Christ. Kaya yung strength ni Jesus Christ, no? Sa kanya tayo kukuha ng kalakasan. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. So, sinasabi dito ni Paul kay Timothy na kung ano ang tinuro niya kay Timothy, pwede niya ring ituro yon sa mga ibang mga tao. Yung mga na-witness niya, yung mga tungkol kay Jesus Christ, lahat yon ituro niya rin sa mga ibang mga fellow Christians niya. Para nang sa ganon ay maka-uplift ng spirit and at the same time maging strong ang faith kay Jesus Christ and the Almighty Father. So verse 3, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Ang pagiging isang Kristiyano, hindi madali. Lalo na yung mga leaders, no? Hindi madali yun. Dapat ma-endure, no? Ano ba yung ma-endure? Maging patient, maging makatagal. Dahil hindi basta-basta ang pagiging isang leader or teacher. Marami siyang may encounter, or yung mga teachers or leaders niyo, maraming mga may encounter na mga tao na hindi maniniwala, merong maniniwala, merong maniniwala ng konti pero aalis naman, may mga ganon, no? Kaya sinasabi dito ni Paul kay Timothy, at sa atin na rin ito, no? Na hindi hindi madali ang maging isang Kristiyano. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Soldier. Bakit soldier? Kasi ang kalaban natin, may kalaban tayo. Sino ang kalaban natin? Sometimes ang kalaban natin, sarili natin. Or most of the time, kalaban natin sarili natin. It's because of may mga bagay na hindi natin kontrolado, no? And meron ding mga temptations and tribulations na may mga nag-give in na mga Christians. Pero kung ikaw ay faithful kay Jesus Christ, mag-endure ka, magiging patient ka, tatanggapin mo lahat ng mga di ba ang soldier, binubugbog yun? Sugat-sugat, no? Sugat-sugat ang mga soldier. May suntok, may tama ng barel, may pana ba? Symbolically, no? Kasi figures of speech to. Ibig sabihin yung mga na-experience natin, mga salita ng tao na masakit, parang sinaksak ka na nun, o yung trato sa iyo ng mga tao, iba dahil nga ang pinaglilingkuran natin ay si Jesus Christ. Kaya, be a good soldier of Jesus Christ dahil maraming mga
pagsubok or hardships or troubles na may experience ang mga Christians. Bugbog sarado na ba kayo? Ako bugbog sarado na ako eh. Ah, puro peklat na ako, puro band-aid hindi man kita, no? Hindi kita physically, pero emotionally puro band-aid na ako, band-aid, may tahina, puro galos. Ganon ang isang Kristiyano. Kasi nga, hindi tayo nakikiayon sa mundong ito. Ginagaya kasi natin si Jesus Christ. Hindi ba si Jesus Christ, puro galos siya, puro sugat siya. So, yun ang pattern natin eh. Yun, susundan natin si Jesus Christ eh. Kahit awayin tayo, murahin tayo, hindi kikibo. Ganon si Jesus Christ, so ganon din tayo. Napakahirap, di ba? Napakahirap gawin. Pero, hingin natin ang kalakasan ni Jesus Christ. Dahil, victorious siya. Sa verse 4, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Nakita niya na ito, no? Nabasa na niya, no? Na ang buhay natin, hindi tayo makikiayon sa mundong ito. No one engaged in a warfare entangles himself with the affairs of this life. Kasi pag follower tayo ni Christ, iba tayo. Iba yung lakad natin. Ang lakad natin, gaya ng lakad ni Jesus Christ. Hindi madali. Napakasakit. Yung lakad ni Jesus Christ, kung ano ang sinasabi sa kanya ni Almighty Father, ganun maglakad si Jesus Christ. Mana siya kay Almighty Father. Ngayon, para maging tunay na anak tayo ni Almighty Father, matawag tayo anak ni Almighty Father, gagayahin natin si Jesus Christ. Yung kung paano yung lakad ni Jesus Christ dito sa mundo na to. Nagpayaman ba si Jesus Christ? Anong ginawa ni Jesus Christ dito sa mundo na to? Nagpakumbaba siya, di ba? Tahimik siya. Nagsasalita siya, pero yung salita niya full of wisdom and knowledge. Very kind, loving, gentle in spirit. Ganon si Jesus Christ. Kaya, yung mundo kasi na to, ang namamayani dito, alam naman natin, ang kalaban, si Lucifer. Kaya yung kalaban, siya yung nananakit sa atin para mapalayo tayo sa tatay natin. Kaya nga kailangan maging matatag tayo para hindi tayo mapalayo sa tatay natin. Para makuha natin yung inheritance natin. Alam niyo naman siguro yung inheritance natin, di ba? Eternal life. And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. Sabi pa dito ni Paul na kung meron man na sasali sa isang
takbuhan, or athletics, sa race. Kung tatakbo sa race, hindi siya mabibigyan ng parangal or medal or crown or proof na nanalo siya kung hindi siya makikipaglaro ng patas, kung hindi siya makikipaglaro kung nang nasa rules. Okay? Kaya dapat sundin ang mga rules para manalo, makuha yung medal, makuha yung crown, makuha yung premyo. Kailangan nasa rules ang takbo natin bilang isang Kristiyano. Ano ba bilang isang Kristiyano ano ba ang rules? First and foremost, loving the Lord, our Almighty Father, with heart, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. Yun ang rules. So kahit na merong nambabato sa'yo, tumatakbo ka, bilang isang Kristiyano, naglalakad ka bilang isang Kristiyano, figuratively speaking, not literally, naglalakad ka bilang isang Kristiyano, nagtatrabaho ka bilang isang Kristiyano, may mga tao or may mga entity or principalities na gustong pipigil sa'yo sa pagtakbo mo bilang isang Kristiyano. Babatuhin ka, sasaktan ka, papatirin ka, pagsasalitaan ka ng masama, at para manalo, according to the rules, hindi mo papansinin yung mga tao na nangaaway sa'yo, na nang bubuli sa'yo, hindi mo papansinin yon. Yung pumipigil sa'yo, hindi mo papansinin yon. Diretso ang tingin sa finish line. Ang finish line kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father. Hindi madali, Hindi madali. Pero magagawa natin 'to. Walang imposible. Kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father. Nothing is impossible with God. Magagawa natin ito. Mapagtatagumpayan natin ang buhay na to. Si Almighty Father, may faith siya sa atin. Kaya dapat yung faith natin sa Kanya strong din. Mahal na mahal niya tayo. Kaya dapat mahal din natin siya. Si Jesus Christ, mahal din niya tayo. Kaya nga ibinigay niya ang buhay niya para sa atin Kaya nga pinapatawad niya tayo sa mga kasalanan natin At walang limit yung pagpapatawad ng kasalanan. Hindi nilalagyan ng limit ni Jesus Christ siya kanyang Almighty Father. Pero hindi dahil sa walang limit, magkasala tayo na magkasala lang, papatawarin naman ako bukas magkakasala. Alam ni Almighty Father. Alam niya ang isip natin, ang puso natin. Pero tayo hindi natin alam kung kailan ang buhay natin dito sa mundo. Kung hanggang kailan tayo dito. Kaya ano ang gagawin natin? Lagi tayong didikit kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father. Kasi hindi natin alam ang future. Bukas lang, hindi natin alam. Mamaya lang, hindi natin alam. No? Sa verse 6, the hardworking farmer must be first to partake of the crops. Yung masipag na nagtanim na farmer, siya ang unang makaka-benefit dun sa kanyang itinanim. Siya ang unang makakatikim. Nakalagay dito. So tayo ang unang makakatikim ng benefit. Example, may nagkasala sa atin. Papatawarin natin ngayon. So sinong na-benefit? Yung tao ba na pinatawad mo? Hindi, ikaw mismo mabe-benefit ka kasi
nirelease mo na yung galit mo, yung anger mo. May heal ka ngayon. Kaya ikaw mismo ang mabe-benefit, hindi yung taong pinatawad mo. Kasi hindi mo na, kasi ang kaya naman nating kontrolin or kaya naman nating isipin yung sarili natin, no? Hindi naman yung ibang tao, hindi natin kayang kontrolin ang isip ng ibang tao. Kaya, sino ang mabe-benefit? Tayo mismo. Pag nagpatawad tayo, tayo mismo makaka-benefit nun. Marirelease ka, hindi ka na magkakasakit, magiging maluwang na sa dibdib mo, i-offer mo kay Almighty Father. So tayo ang makaka-benefit nun. Itong ibig sabihin itong verse 6. At kung tinanin mo ay pagmamahal, ikaw rin na makaka-benefit nun, no? Kasi yung love na yon nag-grow yon. Pag nag-grow yung love natin, dumadami yung fruits of the Holy Spirit. Tungkol naman pag self-control naman, no? Lalo tayong nag-grow as Christians, lalo tayong nagiging nagle-level up, no? Nagle-level up tayo. Tayo ang mismo ang nakaka-benefit. First and foremost. Or kung may pagkain ka, nag-share ka sa ibang mga tao, di ba pag nag-share ka ng pagkain sa ibang tao, masaya ka. Uy, napakain ko, tao yung ginamit ako ni Jesus para mapakain ko yung tao na yon. Thank you, Jesus, binless mo ako. So, sino ang na-benefit? Ikaw din mabe-benefit ka. Although nagbigay ka ng pagkain sa brother mo, pero si Jesus Christ, lalo kanyang i-bless. So, ikaw, makaka-benefit ka, no? Tayo mismong unang-unang makaka-benefit. Kaya, wag tayo maging selfish, greedy, swapang. Kasi, pag naging swapang ka, sinaswapangan mo rin yung sarili mo. Alam niyo ba yan? Hindi niyo alam. Pag sinasupangan nyo or naging greedy ka sa mga ibang tao, ikaw din, ginigreedy mo yung sarili mo. Sumasama ang ugali mo. So, sinong unang makaka-benefit? Tayo rin. Kung greedy tayo rin ang nakaka-benefit ng unang. Sumasama ugali natin. Padami ng padami yung kasalanan natin. Pero kung maganda naman ang ibibigay natin sa kapwa-tao, tayo rin ang unang makaka-benefit nun. Verse 7, consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. Sabi ni Paul, isipin mong mabuti, no? Sabi ni Paul, consider what I say. Nang sa ganon, si Jesus Christ ay bigyan ka ng pangunawa sa lahat ng bagay. Kasi applicable itong mga sinabi ni Paul in all aspects of our lives. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa family life mo, hindi lang sa personal life mo, kundi makaka-apekto ka rin sa society. Ngayon, kung lahat tayo, no, sa society, no, ganito ang gagawin natin, ang ganda siguro ng mundo. Pero hindi eh. May mga taong they succumb to the trap of the devil. Ano mang tawag doon? Nagpapasakop sila sa snare. Nagpapasakop sila sa panloloko ng devil. Pero kung tayo lahat, no, maayos, na kay Jesus lahat tayo, maganda ang mundo. Kaya nga, in heaven, salang-sala ang mga tao. Sinasala ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kasi ang makakarating lang
sa heaven ay yung mga sumusunod sa pinag-uutos ni Jesus Christ. Yung mga nagtitiwala kay Jesus Christ. May iba pa ba kayong gustong maging prize maliban doon? Treasure. Si Jesus Christ. Treasure si Jesus Christ. Si Almighty Father, treasure. Having eternal life. Treasure na yon. May gusto pa ba niyo ng ginto? Hindi ko maintindihan. Kung gugustuhin pa ninyo ang ginto, hindi ko na maintindihan sa inyo. Ha? Hindi ko na maintindihan. Dahil kayamanan na makasama si Jesus Christ. Si Almighty Father. Peace of mind. Puro love. Mga brethren, nandun. Kaya nga, kung magkakasama tayong lahat na nagmamahalan, napaka-peaceful ng mundo. So verse 8, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Tandaan na si Jesus Christ na galing sa lineage ni David ay nabuhay magmuli, no? Binanggit dito. For which I suffered trouble as an evildoer, even to the point of chains, but the word of God is not chained. Kaya nga sabi dito ni Paul, naghihirap ako, no? Pinagdudusahan ko as an evildoer. Pero hindi naman siya evildoer. Yung parusa kasing ibinigay kay Paul bilang criminal, parang evildoer na ang trato sa kanya. No? Parang evildoer, parang criminal na ang trato sa kanya. Yung suffering niya. Even to the point of chains, na nakakadena pa siya, kaya nakakadena na nakakulong pa, madilim pa ron, mabaho pa ron. Iba sa kulungan ngayon, di ba? Maganda yung kulungan niya. Maganda bang kulungan niya? Yung kulungan niya, hindi naman nakakadena yung mga tao, di ba? Kung ikadena kaya yung mga tao, tingnan natin, no? Kasi yung mga nakakulong, nagreklamo pa sila no? Pero itong si Paul, tingnan mo, oh. But the word of God is not chained. Hindi nakatali o hindi nakakadena ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. So nagsasuffer si Paul dahil sa salita ng Diyos. Pero kahit na trinato siya bilang isang kriminal, yung salita naman ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ ay hindi nakakadena. Therefore, I endure all things for the sake of the elect. Pinagdudusahan ko or magiging patient ako. Sabi ni Paul, tinatanggap ko yung pagiging nakakulong for the sake of the elect, for the chosen people of God, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Kaya nga pinagdudusahan ko, sabi ni Paul, para sa kapakanan ng mga ibang tao, ng mga chosen people of God, para maramdaman din nila at makuha rin nila ang salvation which is in Christ Jesus, na kay Christ Jesus na may eternal glory. So yung eternal glory, inheritance natin to. Kaya kahit nagdudusa si Paul, kahit nasasaktan siya, tinitiis niya dahil kay Jesus Christ, para yung mga tao, yung mga chosen people of God, makarinig ng salita ng Diyos, nang sa ganon ay makuha rin nila ang kanilang inheritance.
So, alam niya, no, na ikukulong siya pag nag-share siya ng Word of God. Alam niya yon na magsalita siya ng kakaiba, kukulong siya. Bali, wala sa kanya kung ikulong siya. Ang importante ay maipakalat ang salita ng Diyos para ma-save ang mga tao, ang mga pinili ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, para makuha ang eternal glory, ang salvation. So, kahit hirap na hirap siya rito, ramdam niya ba yung paghihirap ni Paul dito? Actually, namamaalam na dito si Paul, no? Dating matikas siya, maganda yung pangangatawan niya nung hindi pa siya follower ni Christ. Maganda yung ano niya, yung katayuan niya sa society. Nung naging follower siya ni Christ, binigay niya na lahat kay Jesus Christ. Buong buo ang kanyang pagkatao, pati ang kanyang spirit, ibinigay na niya kay Jesus Christ kasi kay Jesus Christ niya naramdaman. Naramdaman niya kay Jesus Christ kahit hindi niya nakita na nakasama personally, kundi vision ang nakita niya. Naramdaman niya yung peace and love that emanates from Jesus. Naramdaman niya, alam niya. Naramdaman niyo na rin ba yun? Yung peace na galing kay Jesus. Kaya nga, nag-testify si Paul dito para ipakalat ang salita ng Diyos. Sinusulat niya yung kanyang mga na-experience. Testimony itong Bible ng mga tao, faithful followers of Christ and of the Almighty Father. Pag na-experience mo na, no, yung pagmamahal ni Almighty Father, pagmamahal ni Jesus Christ, yung peace, yung contentment, yung joy, iba yung joy sa happiness, no? Yung joy, hindi ka na maghahangad ng iba pang mga bagay. Ganito ang nangyari kay Paul. Hindi na siya naghangad ng iba pang mga bagay. Ang hinangad na niya, si Jesus Christ, si Almighty Father, yung highest level. Si Jesus Christ, hindi na siya naghangad ng mga material things, na sumikat, na maging sikat na Jew, na maging marangya yung kanyang pamumuhay. Hindi na niya inisip yun kasi nakita na niya yung tunay na kayamanan. Kung nakita natin yung tunay na kayamanan, hindi tayo mag-aanap pa ng iba pang mga bagay. Nakita na ba ninyo ang tunay na kayamanan? Wala rito sa lupa ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan na kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Yung pagmamahal, yung pagdo-nurture, yung pagkikare. Yung tunay na kayamanan. Ang makasama sila. Wala na tayong iisipin pa na pain and suffering and trials and tribulation. Wala na. Yun na yung tunay, yung ultimate na kayamanan na incomparable. Hindi mo i-compare sa kahit anumang kayamanan dito sa mundo. Sa kahit na anong kotse, kahit na anong malaking bahay, kahit na anong ginto, hindi walang kapares. Ang tatay natin, tsaka si Jesus Christ.
So verse 11, this is a faithful saying, for if we died with Him, we shall also live with Him. So naisulat na niya to, no? Sa Romans chapter 6 verse 8. Nabanggit na niya to sa Romans chapter 6 verse 8, na now if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. No? Nabanggit na niya to sa Romans chapter 6 verse 8. Na kung tayo ay mamamatay kay Jesus, tayo din ay mabubuhay sa Kanya. Namatay tayo kasama ni Jesus. Mababuhay din tayo kasama ni Jesus. If we endure, we shall also reign with Him. Kung nakatiis tayo, tayo ay maghahari din. Kasama ni Jesus Christ. In heaven na maghahari, magra-reign with Him in heaven. So Matthew chapter 10 verse 33. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father in heaven. Kaya, kung hindi tayo dapat mag-deny, no, kay Jesus Christ, kasi kung na-endure natin, mag-reign din tayo kasama niya. Ngayon, may mga tao na nagsasabi na si Jesus Christ ay isang prophet, ulitin ko, so, dinideny si Jesus Christ. Kung dinideny si Jesus Christ, Antichrist yon. Ngayon, kung Antichrist yon, hindi sinasabi nila na hindi God si Jesus Christ, Antichrist yon. Ngayon, kung dinideny nila si Jesus Christ sa mga tao, ano ang gagawin ni Jesus Christ? I will also deny Him before my Father in heaven. So, God si Jesus Christ. Kaya ba sabihin ng prophet ito? Hindi. Hindi prophet si Jesus Christ. God siya. Ang daming proof sa Bible. Yung mga nagsasabing nga prophet si Jesus Christ, no? Hindi sila nagbabasa ng Bible. Blind, leading the blind. If we deny Him, He will also deny us. Kaya kung i-deny natin si Jesus Christ, i-deny din niya tayo. Gusto ba ninyo yon? Hindi sasabihin, hindi naman God si Jesus Christ o i-deny mo si Jesus Christ. Kung i-deny mo si Jesus Christ, i-deny ka rin niya kay Almighty Father. O hindi ka makakarating in heaven. Hindi mo makuha ang inheritance mo. So verse 13, if we are faithless, He will remain faithful. He cannot deny Himself. So si Jesus Christ, kung faithless tayo, kung wala tayong pananampalataya kay Jesus Christ, patuloy pa rin siya magiging faithful sa atin kasi He cannot deny Himself. Kasi yun ang katangian ni Jesus Christ. Faithful siya, gaya ni Almighty Father. Faithful. Kaya nga di ba sa Book of Revelation, ang name niya, Faithful and True, nakalagay sa kanya. Saan nga ba yung sa Book of Revelation nakalagay, Faithful and True? Yun si Jesus Christ. Revelation chapter 19 verse 11. Hold on. Yung pinaka-word na faithful and true na lang. Revelation chapter 19 verse 11. Then I saw heaven open wide and a white horse and its rider. The rider named Faithful and True, judges and makes war in pure righteousness. So, si Jesus Christ, faithful siya. Hindi niya madedenay ang kanyang sarili. Kasi yun ang katangian niya. Mabait. Loving. Gaya ni Almighty Father.
So, verse 40 na tayo, no? Remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words to no profit, to the ruin of the hearers. Intindihan niyo yan? Patuloy na magturo tungkol kay Jesus Christ at bigyan ng warning ang mga tao na huwag makipag-debate or argue na mga salitaan. Kasi yung mga salitaan na yon, yung mga debate, mapupunta lang naman sa wala yun at nakakasira yun sa mga taong makakadinig. Sasabihin, ay ba't pinagdedebatihan yung usapin tungkol kay Jesus Christ? Ba't hindi sila nagkakasundo? Kaya yung debate or debate, hindi yun gusto ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kasi baliwala yun, no? Nakalagay dito? Strive about words to no profit. Walang profit. Walang ganansya, walang kwenta. Hindi makakatulong, no? Yung debate or debate o yung salitaan ng mga nagdedebate ng mga tao. Meron mga ganong klaseng tao na sinasabi na Christian sila tapos nakikita mo sa internet, nagdedebate sila. Pinipigilan ko yung sarili ko. Pinipigilan ko yung sarili ko kasi ayaw ni Almighty Father nun. Pero minsan matitrigger ka, no? Gusto ko ipaglaban si Jesus Christ, gusto ko ipaglaban si Almighty Father, pero pipigilan ko yung sarili ko kasi ayaw ni Almighty Father. Baliwala yan. Salitaan, sayang ang oras. Imbis na mag-pray, imbis na mag-share ng Word of God, pagpapiestahan lang yung pagdedebate mo, baliwala din. Ayaw ni Almighty Father. Ayaw ni Jesus. So verse 16. Oh, sorry, malabo kasi mata ko, no? Kaya minsan namamali ako ng basa. May salamin na ako kaso ano yun pang matanda. Pag tumitingin ako sa camera, sumasakit ang mata ko. Kaya hindi ko sinusuot. No, balik na tayo dito. Verse 15. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Maging presentable tayo at maging masipag sa pag-share ng Word of God na katanggap-tanggap kay Almighty Father. At hindi kinakahiya ang salita ng Diyos. At tinuturo ang salita ng Diyos ng katotohanan. Pag magtuturo ka or mag-share ka ng Word of God, dapat maganda yung paraan, hindi maling paraan. Gaya ng pagdedebate, maling paraan yon. Dapat kung mag-explain ka, yung maayos, hindi magulo. Dahil ayaw ni Almighty Father ng kaguluhan. Gusto lagi ni Almighty Father in order. Malinis ang pag-share mo ng Word of God, walang away, no? So verse 16 na tayo. But shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. Wag, no? Lumayo sa mga usapin na wala namang kakwenta-kwenta. Ungodliness. Idle babblings. Ano ba yung idle babblings? Salita na wala namang patutunguhan ng usapan. Lumalayuan natin yung mga ganong mga kwentuhan. Walang substance yung mga salita, no?
Kung walang substance yung mga pag-uusap, wag nang makisali. Dahil ayaw ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Dahil mas lalo lang magkakaroon ng kaguluhan at ungodliness. Mapapalayo lalo ang mga tao kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ kung makikipagkwentuhan ka ng walang kakwenta-kwenta. No? Kung may substance yung sasabihin mo about kay God, about sa life, pwede kang makipag-usap, no? Pero walang debate. Dapat in order lahat. So, ito nga tinuturo ni Paul sa atin. Pang ano na to, no? Matured Christian na to. Yung alam na yung kanilang mga gagawin. Matured Christian na ba tayo? Nag-matured na ba tayo? Nakikipagsali pa ba kayo sa debate? Pinipigil ko yung sarili ko, no? Kaya, kasi mapapagalitan ako ni Jesus tsaka ni Almighty Father. Pag sasali ako sa mga gatong wala namang kwentang usapin na magkakaroon na ng hidwaan, tapos lalo pang magkakasala yung mga tao, no? Kaya hindi tayo sasali sa mga ganon. Verse 17, and their message will spread like cancer. Magiging cancer pa yung usapin, no? Magiging sugat, magiging gangrene pa, or magnanana pa yung usapin, magiging madugo pa yung usapin, wala namang kakwenta-kwenta, no? Kaya hindi na lang, no? Wag makikipag-debate, walang kwentang usapan, ganon. Or yung usapan na ano yung kwentong barbero or kutsero ba tawag doon? Chismisan sa kalye, chismisan sa internet na ang chismisan ngayon. And their message will spread like cancer. Magiging cancer lang, no? Sugat na hindi gumagaling, mabaho, kakalat. Hymenaeus and Philetus are of this sort. Nagpangalan na si Paul ng dalawang tao na ganun ang ginawa, no? Na nagpakalat ng mga maling usapin, mga walang kakwenta-kwentang usapan o nakikipagdebate. Ganun daw ang ginawa ni Hymenaeus and Philetus are of this sort. Sabi ni Paul, wag gagayahin si Hymenaeus at si Philetus, who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some. So nawala na ng palataya yung iba, kasi kung ano-ano ang sinasabi ni Hymenaeus at Philetus, naggagawa ng istorya, no? Na walang kakwenta-kwenta. Sinasabi na dumating na raw ang resurrection ay tapos na. Na wala namang basihan, wala namang nagtuturo sa kanila, hindi naman sila guided by the Holy Spirit, kundi gusto lang nila mag-steer ng kaguluhan. Kaya yung iba nga yung mga Christian na wala na sa tamang direksyon. Dahil nga kay Hymenaeus at Philetus. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, iiwasan natin yung mga bagay na hindi naman katanggap-tanggap na usapin, no? Na hindi katanggap-tanggap kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Anong isang example na to? Anong isang example? May mabibigay ba kayong example? Walang magdasita. Merong isang example ito, hindi ko na lang babanggitin, So verse 19, nevertheless, the solid foundation of God stands.
Pero kahit na anong mangyari, ang pundasyon ng salita ng Diyos ay mananatiling matatag. Having this seal, the Lord knows those who are His. Alam ni Almighty Father kung sino ang Kanya, kung sino ang Kanyang mga anak, kung sino ang nagtitiwala sa Kanya, kung sino ang nagmamahal sa Kanya, alam ni Almighty Father lahat. Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Kung sino man, no, ang mga tao na nagtitiwala kay Jesus Christ, dapat umalis or layuan ang kamalian or ang kasalanan. Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Kung ikaw ay isang Kristiyano, depart from iniquity. Tigilan ang paggawa ng kasalanan. Kung ikaw ay kinoconsider mo ang sarili mo na isang Kristiyano, pinapangalanan mo na si Jesus Christ ang iyong Lord and Savior and God, tigilan mo ang kasalanan. Depart from iniquity. Stop doing wrong. Stop sinning. So verse 20 na tayo. Isang oras na agad? Ba't ganon? Ay, sorry. Isang oras na agad? Verse 20 pa lang tayo, no? But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Sa isang malaking bahay, merong lalagyan, hindi lang lalagyan ng ginto at silver, nagawa sa ginto at silver, kundi meron ding mga lalagyan na gawa ng wood na nabubulok or clay na nababasag. Merong nagagamit for honor at meron din namang for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor. Naintindihan niyo yan? Kung lalayuan natin ang kasalanan, tayo ay magagamit as a vessel of honor. Vessel of gold and silver. Kung lalayuan natin ang kasalanan, no? Kung tutuparin natin or susundin natin ang inutos natin ng tatay natin, si Almighty Father at ng ating Savior and Redeemer si Jesus Christ, magiging vessel of honor tayo. Magkakaroon tayo ng special purpose gaya ng gold and silver vessel, lalagyan ng mga magagandang mga gamit. Di ba pinapahalagahan yung gold and silver kumpara sa wood and clay, dahil ang wood nabubulok, nasusunog, yung clay nababasag, nadudurog. Yung gold, kahit durugin mo, mabubuo pa rin as gold yon. Yung silver, pag malleable yon, buo pa rin yun. May value pa din. So, dapat ganun tayo. May value tayo. Dahil, malaki ang value natin. Ang value natin, dugo ni Jesus Christ. Kaya dapat tayo ay maging vessel of honor. Sa pagsasalita, sa gawa. Si Jesus Christ, yung pattern natin. Kasi, Diyos ang sinusundan natin. Savior natin, Redeemer natin, na kinoconsider niya tayong friend and kapatid na rin ang turing niya sa atin. Tuloy natin, no? Verse 21, therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. So tayo ay magiging sanctified, magiging useful tayo para sa ating tatay, kay Jesus Christ. Magiging prepared tayo para sa mga magagandang gawain. Kung inilalayo natin ang sarili natin sa mga bagay or usapin or sa mga kasalanan, lumalayo tayo doon, ano? Ngayon, magagamit tayo para sa kapurihan
at karangalan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kasi dito sa mundong ito, no, wala nang ano ito eh, mas higit pa ang value. Wala na eh, walang kwenta ang mundo na to. Si Jesus Christ siya kasi Almighty Father, yun ang importante. Makasama sila. Mirage lang tong mundo na to. So, alam niyo ba yung mirage, no? Sa ngayon, mayaman ka, darating ang panahon, hindi ka na mayaman. Sa ngayon, maganda ka, darating ang panahon, hindi ka na maganda. Sa ngayon, nabibili mo ang gusto mo, darating ang panahon, hindi mo na mabibili. Sa ngayon, buhay ka pa, darating ang panahon, hindi ka na buhay. Kaya, lumilipas ang panahon, lumilipas ang oras, pero ano yung hindi lumilipas? Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, hindi lumilipas. So, doon tayo, sa strong, sa firm foundation, kay Jesus Christ. Hindi nawawala. Forever. Eternal life. Doon tayo. Yung mga tao na may mga near-death experience, alam nila ang sinasabi nila. At pag nagkaroon ka ng near-death experience, may iba ang buhay mo. Nakita mo kasi, nakita mo iba, no? Iba, nakita mo na, kaya alam mo na yung sinasabi mo. Kaya kung meron kayo makikita sa YouTube, alam nila yung sinasabi nila, no? Na-experience na kasi nila, pero may mga tao na hindi pa rin naniniwala, ay panaginip lang yan, baliwala yan, baka epekto lang ng gamot yan, hindi. Yung mga epekto ng gamot, yung mga panaginip, nakakalimutan yun eh. Pero, yung experience mo with the Almighty Father in a near-death experience or in a vision, hindi mo na makakalimutan yon. Kasi, yung experience mo na yon, yung feeling na yon, alam mong yun yung inaasam-asam mo. Yun yung pangarap natin. Kaya, may mga tao na nagsishare ng Word of God, na ganun sila ka-eager, at ganun sila ka-passionate to share God's Word. Kasi gusto lang i-share sa mga tao. Dahil naiba ang buhay nila. Nagkaroon sila ng pinadala rin sila ni Almighty Father para rin i-share sa mga tao. Kasi hindi lahat ng tao makaka-experience ng ganon. Pero pinapadala ni Almighty Father or hinahayaan ni Almighty Father ma-experience sa ibang tao yung mga near-death experience. Para makapag-share yung mga tao na yon sa iba pa, mapakakalat ang salita ng Diyos. At ang buhay ng mga tao na it'll never be the same again. Hindi na sila maghahanap ng mga material things. Kasi baliwala. Makikita mo, baliwala lahat. Yung mga tao naka-experience ng near-death experience, hindi na sila naghahangad pa ng mga bagay na temporary. Kasi na-experience nila, alam nila yung kanilang sinasabi. So, simula pa, sa mga prophets, nagpapadala na si Almighty Father ng taga-sabi sa atin. Dumating na nga si Jesus.
Tinuruan na tayo ni Jesus. Pinasay tayo. Tapos after ni Jesus, may mga tao naman na nakaka-experience ng gaya ni Paul, na-experience na niya yung vision, nakita niya na yung vision. Pero, ano pa rin siya, yung kahit na may mga pain siya naranasan, hindi pa rin siya titigil to serve God. Kasi nga, nakita na niya. Ngayon, yung na-experience ni Paul, may mga tao ngayon na na-experience nila yun. Kaya ganoon din ang kanilang fervent desire to glorify God, to serve God, to spread the word of the Lord. Kasi nakita nila, first-hand experience. Alam nila ang kanilang mga sinasabi. Ngayon, kung hindi tayo maniniwala sa sinasabi ng mga prophets, ng mga apostles, si Paul, yung mga tao ngayon, kung hindi tayo maniniwala, binubulag kayo ni Satanas. At alam ni Almighty Father kung sino ang Kanya. So, dito tayo sa verse 22, no? Ay, tsaka nga pala, yung mga nakaka-experience ng near-death experience, no? Or yung mga nakakakita ng mga vision, hindi naman nakapag-aral yun ng Bible. Mga simpleng tao sila na hindi nakapag-aral ng Bible, pero pinapakitaan sila ng vision. Nakikita nila yung near-death experience. Bakit? Kasi pantay-pantay tayo lahat sa patingin ni Almighty Father. Walang, walang special. Lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo mahal. Nakapag-aral ka man o hindi ng Bible, nire-reveal ni Jesus Christ ang sarili niya. Dahil gusto ni Jesus Christ, masave tayong lahat. So verse 22, flee also youthful lusts, but pursue righteousness, faith, love, peace, with those who call on the Lord out of a pure heart. Flee. No? Ano ba yung ibig sabihin ng flee? Stay away. Takbuhan, palayo. Hindi palapit, no? Huwag kang lalapit, palayo. Flee also youthful lusts, or stay away from evil desires of the youth. Ano ba yung mga evil desires of the youth? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Gusto niyo bang iisa-isahin na naman natin yung youthful lusts? Evil thoughts, theft, murder, adultery, fornication, homosexuality, men who have sex with men, thief, greediness, covetousness, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness, impurity, idolatry, fits of anger, rivalries, jealousy, enmity, strife, sorcery, dissension, swindler, drunkenness, envy, orgies, lovers of self, lovers of money, proud, excessively high opinion of oneself or one's importance, yung being prideful yun, ano? Arrogant, abusive. So, lahat ng mga kasalanan na paililista, no? Sa pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yun yung summary ng kasalanan, yung tatlo na yon. Saan ba natin nabasa dati yon? Ano na sa Bible, nakalimutan ko. In verse. Hanapin ko nga. First John chapter 2 verse 16 and 17. For all that is in the world,
The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Sa 1 John, si John pala nagsulat nun. So, yung summary ng mga kasalanan, yun. Tatlong klase. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Kaya tatakbuhan natin palayo, hindi palapit, no? At ang pupuntahan natin, pursue righteousness. Flee, tatakbo sa youthful lust, palayo. Pero yung righteousness, pursue, habulin ang righteousness. Okay? Magkaiba yung flee, no? Tsaka pursue. Yung flee, palayo yon. Ha? Ulitin ko, palayo, youthful lust. Pero, yung righteousness, palapit. Pursue righteousness. Faith, love, peace, and with those who call on the Lord out of a pure heart. Tatawagin natin si Jesus Christ with a pure heart, pure intention. No? Kaya laging pinasabi ang heart. Bakit heart ang sinasabi? Kasi yung heart, no, synonymous with love. Verse 23, but avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. O, pinapaalala na naman sa atin ni Paul, na pinaalala niya rin kay Timothy. At ang Holy Spirit ang kumakausap sa atin ito, no? Dahil guided si Paul by the Holy Spirit. Avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. Layuan or iwasan ang mga walang kakwenta-kwentang dispute or usapin, mga argumento, nakikipag-argue, walang kwenta naman. Huwag magsasali sa mga ganong klaseng usapin. Kasi, pag nakikipag-argue ka, debate na naman to, di ba? Yung argue, parang, debate yun eh. No? Kasi nga, itong sa Greece, no? Di ba nagpunta na rin si Paul sa Greece? May mga, mahilig kasi sa Greece yung mga debate yung mga tao. Kaya alam ni Paul na may mga taong mahilig makipag-debate o sino ba, talaga ba, ganon. Layuan natin yung mga ganong klaseng usapin. Kasi ang mangyayari lang doon ay puro away lang ang mangyayari. Walang magandang patutunguhan. Lalaki lang ng lalaki ang gulo, pero wala namang magandang conclusion or napagkasunduan. And the servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient. Naku, ito. Servant of the Lord must not quarrel, hindi pwede makipag-away. Jesus, hindi pa hindi pwede makipag-away. Pinagsasabihan tayo, pinagsasabihan ako, hindi pwede makipag-away. Hindi pwede makipag-away, but be gentle to all, able to teach, patient, maging pasensyoso sa mga tao. Kahit nakakainis, no, magiging pasensyoso. May isang sample ako nito isang araw lang eh. Nainis ako eh. Pero hindi ako nagmura. Ano lang, ano yan? Gumanon lang ako. Ano yan? Nakita ko yan Ramdam ko yan. Bakit ganyan ka? Hindi ako naging patient. Kasi nag-sorry na ako. Kasi tinamaan yung sasakyan. Pero alam ko tinamaan. Alam ko may go ahead. Hindi na ako bumaba. Tapos wala rin naman patutunguhan yung usapan na yon. Magkakaroon pa ng traffic.
Pipilitin mo pa yung tao magbayad. Hindi naman makakabayad din yon dahil mukhang hindi naman makakabayad. May gas-gas na ganon, ganyan, no? So, may kasalanan din ako doon, ano? Ba't kasi doon ako pumunta? May nagsasabi na kasi sa isip ko, si Jesus nagsasabi, huwag ka nang dumiretso, dito ka lang. Matigas ang ulo ko. Matigas din ang ulo ko eh. Sa isip, diretso lang ako, doon lang ako. Masasabitan ka. Hindi, dito lang ako. Maunahan kasi ako ng isang sasakyan eh. O yung kasalanan ko. So may part din ako doon. Okay? So tayo, bilang isang tao, may part tayo eh. Kahit may nang away sa atin, or may part tayo, aminin natin, angkinin din natin, yung part natin. Hindi yung, siya kasi, yung kasi, huwag kang maninisi, no? Aaminin natin yung part natin. Bakit ba ganito? Aaminin natin. Para ma-heal din tayo. Dahil sino ang makaka-benefit nun? Tayo rin. Tayo ang makaka-benefit nun. First and foremost, kababasa lang natin, di ba? Saan ba yun? Nakababasa lang natin na tayo makaka-benefit nun. Ha? Saan nga ba yun? The hardworking farmer must be first to partake of the crops. So tayo ang nakaka-benefit nun, papatawarin mo. O makaka-benefit ka na, let go. Masakit man, na gasgasan, parang, alam niyo siguro yung feeling, sasabihin ni Jesus, sasakyan lang yan. Bibigyan kita ng bago. Yan nga nun. Sasakyan lang yan, anak. Maliit lang na gasgas yan, anak. Huwag ganon. So, natututo rin ako araw-araw. Kasi nasa mundo tayo. Test sa akin yun. Malungkot. Kaya, ang servant ni God, ang servant of our Lord, hindi dapat nakikipag-away, maging gentle to all, able to teach and patient. In humility, correcting those who are in opposition. At kung may ko-correct man tayo, dapat with humbleness. Hindi yung, oy, mali ka, kala mo, bobo ka ba? Hindi gano'n, no? With humility, no? Dapat humble pag may i-correct tayo ng mga tao. Ito nakasulat kasi sa Bible, brother, sister. Mali yung ginawa mo. Ito yung nakasulat eh. Ito, hindi yung kasalanan mo kasi, ito nakasulat, ano ka ba? Hindi ka nag-iisip. O gano'n, no? With humility, able to teach, patient, gentle, humility, no? Correcting those who are in opposition. If God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth. Para malaman nila ang katotohanan, papatawarin sila ni Almighty Father kung maniniwala sila sa sasabihin mo. And that they may come to their senses nang sa ganun maintindihan nila or mabuksan ng kanilang mga isipan at mata and escape the snare of the devil. Mawala sila sa trap or ng demonyo. Mawala sila sa trap, mawala sila sa patibong ng devil, having been taken captive by him to do his will. Kasi yung mga nasa patibong ng demonyo, ang ginagawa nila, yung gusto ng demonyo. Ngayon, para mapakawalan sila sa patibong ng demonyo, yung mga tao ngayon ay tutulungan natin na i-share sa kanila ang Word of God. Pero dapat kung i-share natin with humbleness, with humility, with patience, gentle tayo, at maayos makipag-usap.
para mabuksan ang kanilang isipan at puso sa salita ng Diyos. No? Hindi mo sasabing mali ka, isa kang lipulin, buksain. Hindi gano'n. Sabay-sabay tayo natututo dito, no? Hindi naman ako marunong din. Sabay-sabay lang tayo natututo. Ha? Dahil tao din ako. Nagkakamali din ako. At papasalamat ako kay Almighty Father tsaka kay Jesus dahil pinapatawad din nila ako sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagkukulang. At saka lagi natin tandaan na hindi madali ang maging isang follower of Christ. Kailangan nating sundan yung rules para mapunta natin or makapunta tayo sa finish line. Hindi tayo titigil sa pagtakbo, no? Kasi yung iba, kasi para tayo nasa race, as Christians, para tayo nasa race. Yung finish line, yun yung last day of our lives na yun, no? Pinakahuling yugto ng buhay natin, yung finish line. Ngayon, as a Christian, habang tumatakbo tayo, hindi tayo titigil. Yung iba, ang takbo nila, patalon-talon. Yung iba, ang takbo nila ay tumitigil, humihinto, titigil, hihinto. Basta ang importante, forward, no? Forward ang papuntahan natin. Hindi tayo, babalik na ako, atras ako, ayaw ko na. Dapat forward tayo ng doon nakatingin kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Sila ang titinan natin para makuha natin yung prize, yung medal, yung crown, yung gold, yung eternal life with the Almighty Father and Jesus. Yun ang prize. To reign with Jesus in heaven. To be with our Father. To be with our brethren. Kaya, ang gagawin natin, laging magpe-pray. And kung sometimes na-frustrate na tayo, may pain tayo na nararamdaman, we give it to our Father. We give it to Jesus. Kasi, si Jesus, naranasan na niya yung pain na naramdaman natin. Masigit pa nga yung pain na naramdaman ni Jesus kaysa sa atin eh. Yung pain na nararamdaman natin yan, no? Katiting lang yan sa pain na naramdaman ni Jesus. Kaya, hingin natin ang kalakasan ni Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Kasi, on our own, we are weak. Kaya lagi tayo magpapakakumbaba sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. Dahil sila magbibigay sa atin ng kalakasan. Thank you and God loves us all so much.